Makinig kang mabuti. Hindi lahat ng kwentong naririnig mo rito ay gawa-gawa lamang. Ang iba, nangyari na. At ang mas masahol, baka ikaw na ang susunod. Kung naririnig mo ito, huli ka na. Noong 2014, bagong lipat pa lang kami sa isang lumang baryo sa probinsya. Tahimik ang lugar, masyadong tahimik. Sa gabi, maririnig mo ang kuliglig, ang mga huni ng palaka, at paminsan-minsan, ang kakaibang ihip ng hangin na parang may kasamang buntong hininga. May isang daan doon na bihirang daanan ng tao pagpatak ng 10:00 ng gabi. Madilim, makipot, at napapalibutan ng matatandang puno ng akasya. Sabi ng matatanda, huwag daw doon dadaan kapag gabi. May nagpapakita raw. Hindi ako naniniwala noon. Isang gabi, inutusan ako ng nanay ko na bumili ng gamot sa butika sa kabilang baryo. 11:00 na ng gabi noon. Wala nang tricycle. Naglakad na lang ako, dala ang cellphone at maliit na flashlight. Habang papalapit ako sa madilim na bahagi ng daan, biglang nanlamig ang hangin. Hindi ordinaryong lamig. Parang may dumaan sa likod ko kahit wala namang tao. Huminto ako saglit at tumingin sa paligid. Wala. Tahimik. Masyadong tahimik. Nagpatuloy ako sa paglalakad ko. Pagdating ko sa gitna ng daan, napansin ko ang isang babaeng nakatayo sa ilalim ng puno. Nakaputi, mahaba ang buhok, nakatalikod. Akala ko'y isang normal na tao lang na naligaw. Kaya naman lumapit ako ng kaunti at nagsalita. "Miss, okay ka lang po ba?" Walang sagot. Napansin ko na hindi gumagalaw ang katawan niya, kahit malakas ang hangin. Ang puting damit niya ay parang hindi tinatablan ng simoy. Nilapitan ko pa. "Miss?" Dahan-dahan siyang lumingon. Wala siyang mukha. Hindi ito parang pelikula. Mas masahol pa. May hugis ang ulo niya pero walang mata. Walang ilong. Walang bibig. Parang hinubog lang sa anino at lamig. Bigla akong napaurong. Nanginig ang mga binti ko. Hindi ko kayang tumakbo, pero parang may pumipigil sa katawan ko. Bigla niyang itinaas ang kamay niya at itinuro ang likod ko. Sa likod ko, may isa pa. Isa pang babaeng nakaputi. Nakalutang ng bahagya sa lupa. Nakayuko ang ulo. Ang buhok niya ay basa. Parang kakalabas lang sa ulan. Pero wala namang ulan. Doon ko narinig ang unang tunog. Isang mahinang iyak. Hindi malakas. Hindi rin malinaw. Parang iyak na matagal nang inuulit sa parehong lugar. Biglang pumilis ang tibok ng dibdib ko. Napasigaw ako at tumakbo ng buong lakas. Hindi ko alam kung saan ako papunta.
basta't palayo. Habang tumatakbo ako, ramdam ko ang mabigat na hakbang sa likod ko. Kahit walang tunog ang paa, para may sumusunod. Pero hindi humihinga. Nadapa ako. Pag-angat ko ng ulo ko, nandun na siya sa harap ko. Ang white lady na may mukha na ngayon. Ngunit hindi yun normal na mukha. Durog ang kalahati. Parang nasagasaan. Ang mga mata niya'y nakadilat, pero patay. Ang bibig niya'y nakanganga, na parang gusto magsalita, pero walang lumalabas na boses. Hangin lang. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Umuwi ka. Bulong niya. Hindi mo pa oras. Bigla akong nawalang ng malay. Nagising ako kinabukasan sa bahay namin. Sabi ng nanay ko, nakita raw ako ng kapitbahay na nakahando sa isang gilid ng daan. Maputla, nanginginig, at paulit-ulit na binabanggit ng salitang puti, nakaputi. Kinuwento ko ang lahat. Tahimik lang ang matatanda. Pagkatapos, may isang matandang babae ang nagsalita. Matagal na yan, sabi niya. Biktima ng aksidente. Iniwan ng kasintahan. Gabi-gabi siyang nagbabantay dyan. Hindi lahat pinapauwi niya. Mula noon, hindi na ako dumaan sa daang yun. Pero minsan, kapag tahimik ang gabi at bukas ang bintana, may naririnig akong iyak. Mahina, paulit-ulit. At minsan, sa salamin, may nakikita akong puting anino sa likod ko. Hindi na siya nagsasalita. Nakatitig lang. At parang naghihintay. Akala ko tapos na lahat. Ilang linggo ako nilagnat pagkatapos ng gabing yun. Araw-araw, pare-pareho ang panaginip ko. Ang madilim na daan, ang puno ng akasya, at ang babaeng nakaputi na unti-unting lumalapit. Walang paa, ang tunog, walang hangin, ang hininga. Paggising ko, basa ng pawis ang kama ko. Minsan, may bakas ng putik at talampakan ko. Kahit hindi naman ako lumabas ng bahay. Sinabi ng nanay ko na baka raw nadala ako. Kaya dilan nila ako sa albularyo. Pinag-usukan ako, binigyan ng anting-anting, at pinagbawalang lumabas ng gabi. Tahimik ang mga sumunod na araw. Hanggang isang gabi, eksaktong 11:00, bigla akong nagising. Hindi dahil sa panaginip, kundi dahil may umiiyak sa loob ng bahay. Hindi mula sa labas, hindi sa bintana, mula sa dulo ng hallway. Dahan-dahan akong bumangon. Mabigat ang katawan ko. Parang ayaw gumalaw. Ang iyak ay mahina. Paulit-ulit. Parang sirang plaka. Walang emosyon, walang higpit. Puro sakit lang. Pagdating ko sa may sala, bumukas ang ilaw ng kusa.
doon ko siya nakita. Nakatayo siya sa harap ng salamin. Nakaputi pa rin. Ngunit ngayon, malinaw ko na nakita ang mukha niya. Hindi naturog, hindi nawala. Mukha ko na ang suot niya. Parehong-pareho. Ang hiwa ng kilay ko, ang pilat sa baba, pati ang takot sa mga mata. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Ako na ang nandito. Sabi niya gamit ang boses ko. Ikaw naman. Umatras ako. Nanginginig ang tuhod ko. Hindi pwede. Sabi ko. Ngumiti lang siya. Hindi masaya. Hindi masama. Pagod. Ayaw ko rin noon. Sagot niya. Pero may mga daang hindi ka pwedeng tawirin ng walang kapalit. Biglang pumigat ang paligid. Parang lumalim ang anino ng bahay. Ang mga dingding ay tila humihinga. Narinig ko ang orasan. Tik, tik, tik. Bawat segundo ay parang hinihilang kaluluwa ko. Lumapit siya sa akin. Habang papalapit, unti-unting nagiging malinaw ang alaala sa utak ko. Isang aksidente. Isang gabing umulan. Isang babaeng tumawid sa daan. At isang sasakyang hindi huminto. Ako ang nagmamaneho. Hindi ako tumigil. Hindi ako bumaba. Tinakbuhan ko. Napahiyaw ako. Hindi ko alam. Hindi ko sinasadya. Tumango siya. Walang sinasadya ang multo. Bulong niya. May mga naiwan lang. Hinawakan niya ang kamay ko. Biglang nanlamig ang lahat. Ang bigat sa dibdib ko ay nawala. Kasabay ng hininga ko. Kinabukasan natagpuan ng pamilya ko ang katawan ko sa kama. Maputla. Walang sugat. Walang bakas ng pilit. Sabi ng doktor, cardiac arrest habang natutulog. Ngunit may isang detalye na hindi maipaliwanag. Ang salamin sa sala ay may bakas ng kamay. Puti, malamig, at hindi tao ang hugis. Mula noon, may bagong kwento ang baryo. Kapag alas 11 ng gabi, may nakikita raw na lalaking nakaputi sa madilim na daan. Nakatayo lang, tahimik, nakatingin sa mga dumadaan. Hindi siya humahabol, hindi siya sumisigaw. Tinitingnan ka lang niya, para nagtatanong kung handa ka nang pumalit. At kung minsan, kapag huminto ka, ngumingiti siya.